Okay, shalom. Shalom muli sa ating lahat. And once again, tayo ay magkakaroon ng episode ngayon gabi. Tayo muli ay mag-aaral ng Torah ng Panginoong Hashem. At ang ating tatahakin ngayon na aralin. Ang ating tatahakin po sa gabing ito na aralin ay yung mga church fathers na nag-aral ng Haggadah or Agadah sa mga Hudyo. And itong kanilang pag-aaral nito, ganun din ng mga language ng Hebrew, nag-aral sila. And eventually later on ay kanilang sinasalungat yung kanilang mga pinag-aralan sa mga Hudyo, no? So, una sa lahat, ano po ang ibig sabihin ng Haggadah or Agadah, no? Yung Haggadah, ang ibig sabihin ay ito yung nagpapatungkol sa mga rabbinic literature, kagaya ng mga kwento, mga legends, at mga extracts sa kanilang mga sermon or mensahe. So ito yung mga pinag-aralan o mga mensahe ng mga Jewish sages sa sinaunang panahon. At ang mga church fathers, no, ang ating source niyan nandun po sa Jewish Encyclopedia na mayroong under that heading church fathers. Napakahaba po yung tawag ito, babasahin doon ano po, at tawag po ito, makikita natin yung history doon ng mga church fathers na sila ay hanggang kay Jerome, na sila ay nag-aral ng mga Hebrew literature sa mga Hudyo, no? Kasama na dyan yung mga naunang church fathers na si Origen at si Clement ng Alexandria, no? Sumunod ay sila Eusebius, si Ephraim Cyrus, at si Epiphanius. Okay? Baruch Hashem, brother. At kanilang inaamin, no? They recognize that the tradition of the Jews is almost equal to the scriptures, dahil itong kanilang tradition ay mayroon nga pong mga interpretasyon, no, kagaya ng oral Torah, no. Yung oral Torah ay yan po yung interpretation ng mga Jewish text, Hebrew text sa Bible, no, sa Tanakh, precisely sa Tanakh. So yan yung mga interpretation, no, ng oral tradition doon sa Torah at sa mga sinulat ng mga prophets at sa mga holy writings. So sinasabi ng itong ni Eusebius na yung tradisyon ng mga Hudyo patungkol diyan ay almost equal sa mga scriptures, no. Inaamin naman nila. Okay, pero makikita natin sa huling kwento na masaklap yung kanilang ginawa laban sa mga scholar na mga Hudyo. At tawag po ito, mayroong mga nagsasabi na itong tradisyon ng oral law ay hindi daw totoo ito, sabi ng mga maraming apologists ng Kristiyano, at ginagamit nila ito na dahilan na ayaw nilang maniwala doon sa mga oral tradition. At bago tayo magpatuloy dito sa church fathers na kanilang mga pag-aaral sa mga
scholar na mga Hudyo, ay tingnan muna natin kung ano itong oral tradition, ano. Batay po doon sa Exodus chapter 24 verse 12 ay yung oral tradition ay kasamang ibinigay ng Panginoong Diyos kay Prophet Moshe nang siya'y umakyat ng ikalawa doon po sa bundok ng Sinai. At sinasabi po doon na itong Torah, no, itong pinadala si Prophet Moshe nung pangalawang tablet of stones, na kung saan doon isusulat yung 10 commandments o yung tinatawag na law. Okay? At doon ay nakasabi din doon na the stone and the law. In fact, sa King James kasi a law, no, indefinite, no. Sa Hebrew po ay hatura, no, hatura, definite po, no. That refers to the law that was given to Prophet Moshe on Mount Sinai. And commandments, yung Hebrew ng commandments ay mitzvot. At yung mitzvot ay ang interpretation ng mga Jewish scholars, ito yung oral tradition, no? Dahil itong oral tradition, hindi po ito sinulat ni Prophet Moshe, ito'y sinambit po, ito'y ikwinento niya sa mga Israelita sa panahong yon, lalo na nung kanyang last 36 days na sa kanyang buhay doon sa chapter 8, ay ito'y prinukliman niya lahat, no? At sinabi nga doon sa verse 1 ng chapter 8 ng Devarim or Deuteronomy, all the commandments, ito yung oral law, no? All the commandments which I command you or proclaim you this day shall you observe to do. So itong mga oral commandments was proclaimed, was commanded by Prophet Moshe doon sa Devarim, no? Deuteronomy, in his last 36 days in his mission. So yan po yung oral law. Mayroong pong oral law at it was handed down, no? Malaking topic yan pero hindi tayo magdi-discuss. Binigay lang natin yung source kung saan galing yung oral law. That was from God, no? And that was commanded, taught by Prophet Moshe, proclaimed by Prophet Moshe upon Israel. So tingnan natin itong mga church fathers, si Origen, si Eusebius, si Ephraim, Cyrus, Epiphanius, si Jerome, si Augustine, okay? Ay tawag pito, sila po ay naniwala na itong oral tradition ay almost equal to scriptures dahil marami pong yung sa Haggadah ay marami pong mga interpretation na wala pong o mga komentary ng mga Jewish scholars na nandoon po at mapagbabatayan po natin yung mga hard passages na mahirap pong intindihin ay maintindihan po with the commentaries of these Jewish scholars. So kagaya ito, no, si Jerome, no, ay mayroon siyang isang teacher na si Bar Hakana, no, isang Jewish teachers, at sa kanilang mga sinusulat o sa kanilang mga writings ay kanilang nire-recognize din na sila ay nag-aral, natuto sila ng kanilang pag-aaral, no, theology from the Jewish perspective, from the Jewish scholars, from the Jews, okay? At itong huli nang sila'y natuto na ng mga Haggadot, okay, ay sa kanilang mga writings mini-mention nila yung mga quotation o yung mga Haggadah ng mga Jewish scholars, but they never mention, sometimes they never mention in their late writings na sila ay galing yon. Hindi nila kino-quote yung mga source nila from the Jews, okay, but only they say that from the scholar, okay, from the scholars, ay yung from expounders, no, from the scholars and expounders, no, ay hindi nila kinukot na ito yung mga Hudyo, no, but from the scholars. Sinong scholars, no? At makikita natin na sila ay nag-aral sa mga, no, natuto sila ng mga about this concept of Judaism sa mga Hudyo, not from their own.
Okay? So, and then later on, ay ginamit nila ito as a polemics against the Jews. No? Ano ibig sabihin ng polemics? Okay? Ang polemics ay galing po sa Greek na polemikos. Nang ibig sabihin ay warlike or belligerent. No? Ito ay kanilang ginamit as a tool against the Jewish scholars. So makikita po natin na initong kanilang huling mga ginawa ay kanilang magkaroon ng character assassination, or ang tawag yan sa logic ay ad hominem, no? Inaatake nila yung mga characters ng mga Hudyo, not necessarily on the basis of the doctrines or the truth, no? So nitong huli ay sinabi na nila na nung una, no, yung unang enkwentro kagaya ni Tryphon at ni Justin Martyr ay tawag ito, ang kanilang dialogue between themselves ay maganda, naging polite, no? But later on ay marami ng complaints. Si Origen ay nagsabi na ang mga Hudyo daw ay stubborn at no longer possess a sound knowledge, no? Ayaw na nila, gusto na nilang sila ang magturo sa mga Hudyo, no? Ito na ang gustong gawin nitong mga Church Fathers, sila na ang magtuturo sa mga Hudyo, hindi na yung mga Hudyo ang magtuturo sa kanila. Natuto sila doon, pero itong mga Church Fathers ay gusto pang i-dominate yung mga Jewish scholars, okay? Si Ephraim Cyrus, sabi niya ay they are worthless vineyards that bears no good fruit. Okay? Yun yung mga litanya na nila nitong kanilang mga sinulat, no? Si Eusebius naman, kagaya ng ating nabanggit ng makaraan, na kanyang ginamit yung misfortunes ng mga Hudyo as for polemic purposes, no? At tinitingnan nila yung tawag ito, itong mga Church Fathers na ito, na tinitingnan na nila yung mga Hudyo na sila ay mga demons, no? At ang kanilang mga synagogue ay houses of Satan, no? Houses of Satan. Yan ang mga nila, mga dialogue. Nandoon po yan sa under the heading Church Fathers ng Jewish Encyclopedia. And makikita po natin based on this study na ito palang mga Church Fathers, ang kanilang mga learning ay came from the Jewish thoughts, okay, the Jewish knowledge, and therefore they used it against the Jews, okay. Yan ang matindi, ano po. At mayroong isang isang segment doon na yung si Jerome ay tawag ito, nag-translate ng Bible into Latin Vulgate, at siya nagpadala ng mga copies doon sa Africa kay Agustin, no? Si Agustin ng Hippo, yan yung nasa Algiers, no? Nasa siyudad ng Annaba yung tirahan ni Agustin, no? Eastern part yan ay nasa yung Libya, no? So doon sa pinadalang ni Jerome copy ay mayroong sipi doon na nakamali ang translations dahil doon sa Hebrew word na kikayon doon sa aklat ni Jonah, na itong kikayon na ito ay is a kind of plant, no, na nandoon sa kwento ni Jonah na nang siya ay suguin ng Panginoong Diyos sa Nineveh. And ang rendition ni Jerome ay kakaiba doon sa kalimitan ng nababasa ng mga Africans, no? Doon sa Africa. Yung sa kanila ay mayroon silang Syriac na ang nakalagay ay kikayon nga, pero ang litra ay letter C, no? Pero yung letter C, ancient letter C, ay K din ang pronounce yan, no? Kung yan ay kaf, that is kaf, no? Letter K ang pronounce. So nagtanong sila bakit ganyan ang ginawa doon sa Bible ni Jerome sa Latin Vulgate.
So ang congregation doon ay nagtanong kay Agustin. And then si Agustin ay nagkaroon ng verification sa mga learned scholars ng mga Hudyo, and it was stated that the rendition of Jerome was not right, no, hindi eksakto, no, and therefore nagkaroon ng tawag ito ng palitan ng sulat si Jerome at saka si Augustine. And then later on ay sinabi ni Jerome na itong mga Hudyo daw ay mga liars. So yan po ang ginawa ni Jerome sa mga nag-comment doon sa Africa ng mga Jews with regards to the different rendition niya doon sa aklat ni Jonah about the words kekayon, dahil itong kekayon is a kind of plant, okay? Sa Septuagint ito ay isang gourd, no? Ay ganyan po ang ginawa, no? And later on, yun na, matindi na po yung battle nito mga Church Fathers against the Jewish scholars, against the Jews. And in fact, ito po yung katotohanan, ito po yung kasaysayan. That is why itong late generations ng Christianity ay ganun na lamang nila tinatanggihan yung kahalagahan ng Torah, ng oral tradition, and then shalom, and then yan po yung masaklap na pangyayari. But ngayong gabi, no, before we end, at ito po yung ating bibigyan ng the end. Ano bang sinasabi ng Tanakh, ng Torah at ng Tanakh patungkol po dito sa batas ng Diyos na binigay kay Prophet Moshe? Kasama dyan yung oral tradition na ating binanggit doon sa Exodus chapter 24 verse 12 at doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 1. Okay? Ano ba ang turing ng Panginoong Hashem dito sa kanyang covenant na ito, sa kanyang batas na ito na pinadaan o ibinigay sa pamagitan ni Prophet Moshe? At titingnan po natin yung ilang tala sa Tanakh at unahin natin si Haring David, okay? Yun sa kanyang awit sa Psalm 147 verse 19 to 20, and ito'y babasahin ko po sa inyo ng maging malinaw po para sa lahat, okay? Sa Psalm 147 verse 19 to 20 ay ganito po ang pagkakasabi sa English, no? He shows his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Malinaw po ba? Sa verse 20 ay sinabi, He had not dealt so with any nation, and as for these judgments, they have not known them. Praise ye the Lord. Praise Hashem. Praise Elohim. Praise Adonai. So, sabi dito, ang Panginoong Diyos ay ipinakita niya ang kanyang salita kay Jacob at ang kanyang mga patakaran, panagtunan at ang kanyang judgment, mishpatim, no? Kay Israel. At hindi niya ito ginawa sa kanino pa mang bansa. Hindi sa mga Romano, hindi sa mga Europeano, hindi sa mga kung sino-sino pa man dyan, no? Kundi kay Jacob lang, kay Israel. He had not dealt so with any nation, and as for his judgment, sa kanyang mishpatim, sa kanyang mga desisyon, they have not known them. Makita po natin, ano? Pero makita po natin yung mga Church Fathers na nag-aaral sa mga Hudyo. Nitong huli, gusto pa nang sila ang mag-dominate doon sa mga church, sa mga Jewish scholars, which is not right. Dito sinasabi na itong mga hintil na ito, hindi sila ang pinagbigyan, hindi sila pinagkatiwalaan ng kautusan ng Panginoong Diyos, kundi ang mga Israelita lamang. Okay? At patungkol sa kahatulan, patungkol sa judgment, sa mishpatim ng Panginoong Diyos, wala silang kaalam-alam. Kaya yung oral tradition din ay nakalagay doon sa aklat ng or sa portion ng mishpatim. Okay? Kaya tingnan pa natin yung ibang tala, no? Doon sa Jeremiah chapter 16 verse 19 to 21. At ating tingnan din po ito, no? Ito'y patungkol din sa kautusan ng Panginoong Diyos at sa kung paano natin magkakaroon tayo ng tamang kamalayan patungkol sa Diyos.
At sinabi dito, no? O Lord, my strength and my fortress and my refuge in the day of affliction. The Gentiles, tandaan po natin, the Gentiles shall come unto you from the ends of the earth and shall say, surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit. Sinasabi dito ni Prophet Jeremiah na in the latter days, ang mga hintil ay lalapit sa Diyos at sila mismo ay magsisisi at sasabihin nila na sila ay totoo na nagmana ng mga kasinungalingan at walang kabuluhang mga bagay sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga church fathers. Okay? Ang mga hintil. Okay? Kaya yung sinasabi ni Jerome na yung mga Jewish scholars na nag-advise kay Agustin na mali yung rendition niya at sinabihan niya yung mga Hudyo na liars, ay babalik ito kay Jerome. Okay? Babalik ito doon sa mga nagsasabi na liars yung mga Hudyo at hindi sila totoong binigyan ng authority para i-interpret ng totoo ang tura ng Diyos. Okay? So shall a man make gods unto himself that are no gods? Yan ang ginawa ng mga ng Roman Empire. Gumawa sila ng Diyos na hindi Diyos. Yung Diyos na si Jesus nila, hindi ang Diyos. So therefore, behold, I will these ones cause them to know, I will cause them to know my hand and my might, and they shall know that my name is. Kahit sino ang kanyang pangalan, nakalagay ba yun na Jesus doon sa verse 21 ng chapter 16 ng Jeremiah? No! Ang nakalagay doon ng pangalan ng Diyos ay tetragrammaton, 4 na sacred letters. Hindi si Jesus yan. Okay? So, ito po ay tatanggapin. Ito ay pagsisisihan po ng mga Kristiyano. Pagsisisihan po ito ng mga tawag ito, nagmana ng kasinungalingan doon sa mga church fathers. Okay? So, ano pang sinasabi ni Zechariah chapter 8 verse 23? Yung sabi doon, it shall come to pass that in the latter days 10 men out of all languages shall take hold of the hems of the garment of him that is a Jew, and they will say that we will go with you, for we heard that God is with you. Kanilang narinig na ang Diyos ay nasa mga Hudyo. Okay? Wala sa mga hintil. Mga hintil po ang sasama sa mga Hudyo at doon sila mag-aaral ng Tura. Hindi po sila ang tagapagturo ng Tura para sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo po ang magtuturo sa kanila. Kagaya po ng sinasabi ni Haring David doon sa Psalm 147 verse 19 to 20. Okay? Mga Hudyo po ang magtuturo ng kautusan. At ang mga hintil mag-aaral po doon. At kung sila yung matuto, pwede siya mag-share doon sa kanilang mga kababayan. Okay? So, tingnan po natin si Prophet Isaiah. Si Prophet Isaiah sa chapter 2 ay mayroon din po siyang sinabi na prophesia in the latter days. Okay? Verse 2 hanggang verse 4. Okay, and it shall come to pass in the last days that the mountain of Hashem, his house, shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow up to it. Tingnan po natin. And all nations shall flow into it. Lahat ng mga bansa ay dadako po doon sa Jerusalem. Bakit? Ano pong gagawin nila? Anong gagawin? Okay? And many people will go and say, come and let us go up to the mountain of the Lord, Hashem. Ito yung tetragrammaton. To the house of the God of Jacob. And He will teach us His ways. Itong His ways na naman. And ito yung mga Torah, Derechem. Ito yung mga ways how to live righteously. And we will walk in His paths. Ano itong paths na ito? Ito yung mga tradisyon. Ito yung mga batas na dapat sundan, no? And for out of Zion shall go forth the law. Buhat sa Zion lalabas yung kautusan, and the word of the Lord from Jerusalem. Doon manggagaling. Sila magtuturo. Sino ang nandoon ba sa Zion, sa Mount Zion at sa Jerusalem?
Sino ang sinasabi dito? Mga Hudyo po, mga Israelita, no, na magtuturo. Sa kanila po manggagaling yung pagtuturo ng batas. Okay? Hindi kala Jerome, hindi kala Eusebius, kina Agustin, hindi po. At sasabihin po nila ng mga church fathers na sinungaling yung mga Israelita, yung mga Jewish scholars. No, that was not right. It was very wrong. Dapat silang magsisi kagaya ng sinulat ni Prophet Jeremiah chapter 16 verse 19 to 21. Okay? So, ito po yung mga nasa Tanakh na sinasabi ng mga propeta na ang batas na ito kasama na yung oral tradition, oral law, Torah Shel Baal Peh at yung Torah Kitab, yung written law, ay hindi yan ibinigay kanino mang bansa, kay Israel yan, at sila yung may karapatan, sila ang may tamang pangunawa, interpretasyon at pag-aaral patungkol dyan, at yan po'y nakatago doon sa kanilang Haggadah o doon sa kanilang oral law. Okay, so sana naging malinaw po ito sa atin dahil tayo ay nagising dito sa Pilipinas na isang Kristiyanong bansa, but yung ating binanang mga katuruan yan ay sa Roman Empire ay isa pong salungat doon sa katuruan ng mga Hudyo. Mismo yung paggangaral ng Misaya nila is as a copy of from the Jews, but they invented the messiahship and godhood of Jesus based on misinterpretation of the Hebrew text or the Tanakh. Kaya yung example niya ng misunderstanding and misinterpretation of the text ay tingnan niyo po yung yung example, no? Tingnan niyo po yung Matthew chapter 1 verse 21 to 23, yung salitang Emmanuel. Ay hambingin niyo po doon sa sa Isaiah chapter 7. Ang context yan ay chapter 7 and chapter 8, no? Pag binasa niyo po yan at unawain ninyo sa context, yung tinatawag na virgin, hindi po yan virgin. Okay? Dahil sa Hebrew po yan ay haalma. Ang haalma po ay young woman, not necessarily a virgin. Dahil sa Hebrew ang virgin ay Bethola. Okay? At yung batang yan po, ang sign yan ay matagal pong napulpilma sa panahon ni Prophet Isaiah. Okay? Isinilang na po yan sa panahon ni Prophet Isaiah. So, yan po ay isa sa mga example ng maraming mga quotation from the Tanakh, from the Old Testament, na kakaiba po ang dating sa New Testament. Okay? So, time will come that according to the words of the prophet Jeremiah, that these inherited lies will be tawag po ito, kinakailangang maunawaan ng mali po ito, no? Will be accepted as lies, okay, according to the words of prophet Jeremiah. And hopefully ay mayroon tayong kunting natutunan. Welcome po sa lahat ng nakapanood po ng ating episode sa panahon ngayon, no? Muli ay happy Sukkot sa ating lahat, no? Shalom shalom.